Kumusta mga tol, Vince Motovlog here. Ngayong araw andito tayo sa Bristol, Cabanatuan. So check natin mga unit nila dito and update ko na rin kayo kung magkano na ba ang presyo ng mga motor nila ngayon. So marami dito ngayon ang maxi scooter So isa-isahin natin yan. Okay, dito mga tol, meron tayong QJ Motor Fortress 160, isa sa mga premium and elegant looking na maxi scoot ng Bristol. Loaded din ito ng tech features tulad ng naka-TFT display, may phone connectivity, naka-dual channel ABS o anti-lock brake system, may traction control system na rin yan, naka-smart key system, and equipped din ito ng stop and start system. And syempre, meron din itong tire pressure monitoring system, USB charging port, at LED na rin lahat ng ilaw na ginamit dito. And pagdating naman sa makina ay gumagamit ito ng 155.6cc liquid cooled single overhead cam 4-valve fuel-injected engine na may lakas na 16.1 horsepower at 8,500 RPM at hatak na 15 Nm at 6,000 RPM. Pagdating naman sa fuel mileage, kaya nitong mabot ang 45 km per liter. And ang fuel tank, meron itong 8 liters fuel capacity. So pagdating sa presyo mga tol, ang SRP nito ay 149,900 pesos. Next naman natin itong QJ Motor AX180. So Sport Maxi Scoot naman ang isang to, mas malaki ang makina, mas malakas. At pagdating naman sa looks, very aggressive and sporty ng datingan. Para sa mga tech features, naka fully digital instrument panel, naka smart key system, equipped na rin ng traction control system, naka dual channel ABS na rin at LED rin lahat ng ilaw na ginamit. And syempre meron itong USB charging port para sa mga mobile devices natin. At isa sa nagustuhan ko, both front and rear naka disc brake And sa makina naman mga tol, gumagamit ito ng 174.7cc liquid cooled single overhead cam 4-valve fuel injected engine na may lakas na 17.4 horsepower at 8,500 RPM at hatak na 15.2 Nm at 6,500 RPM. Fuel tank, may sukat itong 10 liters capacity at pagdating sa fuel mileage, kaya nitong maabot ang 40 km per liter. Pagdating naman sa presyo nito, ang SRP 159,900 pesos. And sunod natin itong Adventure Maxi Scoot, ang QJ Motor ATR 160. So medyo marami silang stock nito ngayon mga tol dito. Sa mga naghahanap, pili na kayo ng kulay na gusto nyo. Pagdating sa looks ito mga tol, may pagka-sporty at the same time andun yung pagkaragid niya. Naka golden upside down fork which is bumagay talaga sa tindigan niya. Samahan mo pa ng spoke rim, napakaangas talaga. At syempre marami din tayong kulay na pagpipilian dito. So LED na lahat ng ilaw, naka smart key system, may traction control system, naka dual channel ABS, tapos TFT display na rin ng meter panel nito. And meron itong screen mirroring and phone connectivity. Tapos meron na rin itong USB charging port. Equipped na rin ito ng stop and start system and naka silent start na din. Pagdating sa makina, gumagamit naman ito ng 155.6cc liquid cooled single overhead cam 4-valve fuel injected engine na may lakas na 16.1 horsepower at 8,500 RPM at hatak na 15 Nm at 6,000 RPM. And pagdating sa fuel capacity, may sukat itong 8 liters capacity. Pagdating naman sa fuel mileage mga tol, kaya nitong maabot ang 45 km per liter. So hindi lang to pang city drive mga tol, itong ATR 160. So pwede rin itong pang off-road or light trail Dahil na rin yan sa kategory niyan na Adventure Maxi Scooter. So meron siyang mataas na ground clearance and long travel suspension. And yun nga, naka golden upside down fork, talagang napakaangas. And pagdating naman sa presyo, ang SRP nito 169,900 pesos. And ito pa yung isang Adventure Maxi Scoot ng Bristol, ang ADX 160. Halos pareho lang naman ang engine specs ng ATR 160 and sa design pareho ng category na pang on and off road. Sa looks naman itong ADX 160, naka golden upside down fork din yan mga tol. Naka spoke rims na gold, same as ATR 160. Kaya lalong umangas yung tindig at mas rugged yung datingan. Ayan, meron tayong white and black na color dito na available Para naman sa mga features, naka TFT display na rin ito and meron itong on-screen navigation, naka dual channel ABS, may TCS o yung traction control, naka smart key system na din, tapos silent start na rin to And equipped na rin ito ng stop and start system, tapos LED na lahat ng ilaw. Pagdating sa makina, gumagamit naman ito ng 155cc liquid cooled single overhead cam 4-valve fuel injected engine na may lakas na 16.1 horsepower at 8,500 RPM at hatak na 14 Nm at 5,500 RPM. Fuel tank, may sukat na 11 liters at pagdating sa fuel mileage, kaya nitong maabot ang 43 km per liter. Pagdating sa presyo mga tol, ang SRP 178,800 pesos.
And dito naman meron tayong ADX 180, mas pinalakas na makina pero sa looks pareho lang din ng ADX 160. Ayan, naka golden upside down fork din tapos ginamitan din ng golden spoke rims, napakaangas. And ito yung isa sa nadagdag na features, meron itong front and rear camera na magsisilbing dashcam ng ADX 180 o itong Adventure Max Scoot na to. Tapos sa TFT display nitong ADX 180 mga tol, mas malaki na yung size ito compare natin sa 160cc. Pagdating naman sa makina, meron ito o gumagamit ito ng 180cc liquid cooled single overhead cam 4-valve fuel injected engine na may lakas na 17.7 horsepower at 8,250 RPM at hatak na 15.7 Newton meters at 6,500 RPM. Fuel capacity 11 liters at pagdating sa fuel mileage, kaya nitong maabot ang 38 kilometers per liter. So mas mababa lang syempre dun sa 160cc variant niya. Pagdating sa presyo, so medyo pricey mga tol, ang SRP 198,800 pesos. And dito naman para sa mga mahilig sa cruiser bike, meron tayo ditong QJ Motor SRV 200. Bagay na bagay sa mga mahilig sa chill ride, perfecto kahit long ride dahil cruiser bike, it means talagang relax ang riding position. Meron itong 197cc oil-cooled, single overhead cam 4-valve, fuel-injected engine na may lakas na 12.7 horsepower at 7,500 RPM at hatak na 13.9 Newton meters at 6,000 RPM. Pagdating sa fuel capacity, may sukat itong 14.7 liters capacity at ang fuel mileage, kaya nitong maabot ang 45 kilometers per liter. And sa mga tech features, naka-digital display at LED lahat ng ilaw. Pagdating naman sa presyo mga tol, SRP nito ay 139,900 pesos. At sa mga naghahanap naman ng expressway legal na maxi scooter, meron tayo dito. So ito naman yung QJ Motor Fortress 400. Meron itong sporty and aggressive looks. So hindi lang din ito pang city drive, perfect din pang long drive. So syempre expressway legal ano. Para sa mga features, naka TFT display, keyless na rin ang ginamit sa ignition and electronically adjustable na din ang windshield o yung wind visor. Naka dual channel ABS and meron itong front and rear camera. At isa din sa nagustuhan ko dito, naka dual disc brakes sa front brakes ano. Kaya siguradong maganda ang braking power nito. Pagdating sa makina nito ay gumagamit naman ito ng 400cc liquid cooled single overhead cam 4-valve fuel injected engine na may lakas na 37.5 horsepower at 7,750 RPM at hatak na 38 Newton meters at 6,000 RPM. Pagdating sa fuel tank, may sukat naman itong 14 liters capacity and sa fuel mileage, kaya naman itong maabot ang 32 kilometers per liter. So grabe, matipid pa rin pala kahit naka 400cc ano. And pagdating sa presyo, ang SRP 389,900 pesos. And sa mga naghahanap naman ng adventure bike, ito naman ang Cove 525X. So kamukha siya ng Bristol Venturi 500 ano. So rebranda siya ng Cove ngayon. Ang maganda dito mga tol, loaded na to no. Ayan, meron na siyang naka-install na crash guard at sa likod ready for top box na yung pinaka-grab bar niya no. So naka-upside down fork ang front suspension, naka-spoke rims kaya mas adventurous ang tindigan. Pagdating sa makina, gumagamit ito ng 494cc to be exact, liquid cooled double overhead cam 8-valve fuel injected engine na may lakas na 53.1 horsepower at 9,000 RPM at hatak na 48 Newton meters at 6,500 RPM. Pagdating sa fuel capacity, may sukat itong 20 liters at meron itong fuel mileage na 23.8 kilometers per liter. Para naman sa mga features mga tol, naka dual channel ABS, naka TFT display, may riding modes at meron ding USB charging port. Equipped din ito ng TCS and pagdating sa presyo, ang SRP 398,800 pesos. And sa tabi naman ito, another adventure bike from Zontes naman ano, ang Zontes 703F. Loaded din ng isang to mga tol. Ayan, nakikita nyo naman meron na rin itong crash guard and may naka-attach ng auxiliary lights ano. Tapos sa likod top box ready na rin yan and side panniers ready. Meron na siyang mga bracket dyan. At sa appearance, napakalaki nito mga tol compared sa Cove 525X. Naka-upside down fork na din at spoke rims din ang wheels. Pagdating sa makina, gumagamit naman ito ng 699cc liquid cooled double overhead cam 12 valves inline 3-cylinder engine na may lakas na 93.9 horsepower at 10,000 RPM at hatak na 76 Newton meters at 7,500 RPM. Fuel tank, may sukat na 22 liters at pagdating sa fuel mileage, kaya nitong maabot ng 20 kilometers per liter. Sa mga features naman, solid ang specs mga tol. Electronically adjustable ang windscreen, naka TFT display, mayroon na rin itong phone connectivity, may front and rear camera, equipped din ng USB charging port, naka heated grips, may riding modes, equipped din ng dual channel ABS at TCS o traction control system, and smart key system na rin ang ginamit sa ignition.
Pagdating naman sa presyo, ang SRP 518,800 pesos. Next naman itong napakaangas na cruiser bike ng QJ Motor, ang SRV 400 VS. Ang malupit dito mga tol, V-twin ng makina kaya solid talaga ang tunog nito. So dahil cruiser bike yan ang tindigan niya, naka-forward yung mga paa mo dito, no? At talagang relax ang riding position. Naka-upside down fork na rin mga tol ang front suspension, at pagdating sa final drive, naka-belt drive na rin to mga tol. Ano? Yung previous model kasi chain type pa yun, o chain type yung ginamit. And talagang premium looking itong SRV 400 VS. Pagdating sa makina, gumagamit ito ng 400cc liquid cooled double overhead cam 8-valve V-twin engine na may lakas na 37.5 horsepower at 8,000 RPM at hatak na 35 Nm at 5,000 RPM. Fuel tank may sukat na 16 liters, at pagdating naman sa fuel mileage, kanitong maabot ang 22 km per liter. Pagdating sa mga features, equip ito ng dual channel ABS, naka-digital instrument panel, LED lahat ng ilaw, at meron na rin itong USB charging port. SRP naman ito mga tol, 299,900 pesos. And sunod naman natin mga tol, itong isa sa mga bagong lineup ng Cove pagdating sa mga inline 4-cylinder engine, ang Cove 450R. So very compact mga tol ng isang to, lalo na kung makikita nyo sa personal, ano. Hindi siya ganong kalaki pero naka-inline 4. But hindi to mga tol, sa looks very sporty and aggressive. Ayan, naka-dual LED projector light, tapos upside down fork ang suspension dito sa unahan, and naka-dual disc na din ang brakes niya dito. At syempre equip ito ng dual channel ABS. At ang iba pang features mga tol, meron itong traction control system, may riding modes, naka-TFT display na din with phone connectivity, at ang malupit meron itong launch control. And equipped na rin ito ng assist and sleeper clutch. At pagdating naman sa makina, gumagamit ito ng 450cc inline 4-cylinder engine na may lakas na 64.3 horsepower at 12,000 RPM at hatak na 40 Nm at 9,000 RPM. Pagdating sa fuel capacity, may sukat itong 17 liters, at pagdating naman sa fuel mileage, kanitong maabot ang 22 km per liter. And sa presyo naman mga tol, ang SRP 368,800 pesos. And next naman natin mga tol, so wala silang display nito, no? Kalalabas lang nito sa Makina Moto Show. So ito naman ang Zone Test 150X. Grabe yung design nito, parang galing sa kalawakan, napaka-futuristic ng datingan. At hindi lang sa looks may bubuga mga tol, dahil solid din ng mga nakasalpak na tech features. May dual channel ABS, may traction control system, naka-TFT display with phone connect, naka-smart key system na din, tapos equipped na rin ito ng auto stop start, at ang isa sa pinagmamalaki nito, naka full aluminum frame kaya magaan lang to. So bali nasa 108 kilograms lang compare natin sa NMAX na may timbang na 135 kilograms. Pagdating sa makina, gumagamit ito ng 149.5cc liquid cooled single overhead cam 4-valve fuel injected engine na may lakas na 17.7 horsepower at 8,700 RPM at hatang na 15.5 Nm at 6,500 RPM. Pagdating sa fuel tank, napakalaki ng tangke nito mga tol, 11 liters. Tapos pagdating sa fuel mileage, ang claim nila dito ay 47 km per liter. Pagdating naman sa presyo mga tol, ang SRP 149,900 pesos. Okay mga tol, yan ang update natin dito sa Bristol Motorcycles. So sa mga nagbabalak maglabas, PM lang kayo sa Facebook page natin or call or text ka lang sa number ko. Okay mga tol, hanggang dito na lang muna kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.